Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 28 to January 20, to January 3. Ano ba yan? Layo naman ng nahakbang ko. Siyempre, Merry Christmas sa inyong lahat. More blessing to come sa inyong lahat. At sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran, kayo pa rin ang makakapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas para meron kayong idea, no, para maka-iwas sa mga bagay. Meron tayong Libra, Cancer, Pisces, Aries, and Scorpio. May mga bagay ka na iniisip o mga bagay na inaalala na maaring ito is isang tao na mas bata sa'yo. Or pwede rin siya na a person who's connected sa'yo. Pwedeng pet, pwedeng anak, pamangkin, kapatid, pwedeng ganun, no? Sa nakita ko dito. And then, syempre, nahadun ka rin sa sitwasyon na yung pag-aala na yun, nagiging quiet ka lang. Parang hindi ka rin showy or hindi ka, yung parang you keep your feelings lang. Yun nakita ko sa'yo. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang lalaki. Maaaring magkakaroon ka ng mga pag-uusap. Ganyan. With questioning, quarrel, something ganyan. Ako nakikita sa inyo. And may nakikita rin ako sa iyo na may mga new member of the family. Ako nakikita, pwedeng may mga buntes, may mabubuntes, or may mga anak, ganyan, o may nanganak, or pwede rin na kung sino man yan, o kaya pwede yung pet mo. Di ba, alam mo, may alaga ka, animals, maaaring nabuntis siya or nanganak, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, may mga papuri ako nakikita sa'yo. Either may pupurihin ka o may tao na pupuri sa'yo. Ganyan. And may mga kasiyahan din naman ako nakikita sa inyo. And also, mag-ingat na lang din yung lahat sa nakikita ko, ikaw or someone, o pwedeng ito is mas bata rin sa'yo, or pwedeng ikaw. Pwede kasi na ito is makaka-receive ka lang ng information, or something communication, or pwedeng sa'yo mangganap, no? Or pwedeng sa malalapit sa puso mo. No, warning lang naman siya. No, ingat na lang kayo. Ang nakikita ko dito is may mga biglaang magaganap o mangyayari. Pwede may mga hospital, doctors, check-up, or mga surgery. No, ako nakikita may mga accident na pwedeng maganap o mangyari. Mag-ingat kayo pagdating sa mga matatalas na bagay. Matatalim na bagay, pwede kang mahiwa, pwede kang matusok, pwede kang basta ganun. Ako nakikita dito sa inyo. Pwede rin na may mga painful situation ka na maramdaman. Kung saan yan, pwedeng sa mga activity na ginagawa mo, physical activity, o kaya naman pwede rin sa mga tao na nasa paligid mo, na masakit magsalita, pwedeng gano'n, o kaya pwede makareceive ka ng news or communication na makaramdam ka ng painful, yung sa iba sa inyo, ganyan. Sa nakita ko sa inyo. Anak, ito. Ingat ka lang din sa, ang nakita ko dito, maaring may tao na magkakaroon ng panglilinglang o lilinglangin ka o basta may panglilinglang na magaganap ko. Or pwedeng din kasi ikaw ito, ganyan. Pwedeng halimbawa, yung feeling emotion, may mga iniisip ka na bagay-bagay, pero hindi mo pinapakita at sino-show up yun sa mga nasa paligid mo. Pwede rin ganon. No? Pero there's a painful situation. Ingat ka sa mga huwag kang masyadong magtitiwala sa mga tao, ganyan. Kumbaga, you need to keep, alam ko naman hindi ka rin naman kasi pala kwento, pero huwag ka lang din mag-voice out din sa kanila hanggat maaari or magsalita, no? Kasi baka ma-cheat ka. Kasi may cheating ako na nakikita. Pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng someone na connected sa'yo or mga nasa paligid mo. Yeah, may mga cheating situation. Someone's wearing a mask. Ang nakikita ko rin dito. Sa nakikita, no, ingat-ingat na lang din. May mga tao na may, anak!
May mga tao na nagti-think about strategy, ganyan. Or may tao. Pwedeng ito is anak mo, pamangkin mo. Pwede lang na Pasko na ngayon, di ba? Baka nag-think of strategy siya na kailangan humakahingi ako kay mama o kay papa ng ganito, gayon, di ba? Kung mga ganon. Kung sino man siya. Yan, may mga untrustworthy persons na nakita ko sa iyo dito and may mga kasuspe-suspecha na tao, no? Yun ang nakikita ko dito. You need to be very careful and you need to trust to your intuitions na nakikita ko sa iyo. Hanggat maaari, yun ang nakikita ko dito. Medyo yung utak mo o yung isip mo medyo ang daming tumatakbo, no? Na daming naiisip na bagay-bagay na ganito, ganyan, parang sana ganito, gawin ko kaya to. Mga ganong thinking ako nakikita sa'yo. Ingat ka sa sa may mga hoping hindi pero baka magkaroon ka ng mga pagkakamali na either decisions making, pwedeng ganon. Ingat ka. Your energy this week. Energy niya. Virgo. The Nine of Swords and the Strength and the Empress and the Six of Swords. Okay. Confirm nga natin. The Strength. Pwedeng related sa family yung iba, no? Okay. Okay, when it comes sa yung energy. Sa energy mo this week is nandito ka sa sitwasyon mo na siguro mas more mo nga habaan yung pasensya mo this week. Kanya, mas more mo nga habaan yung pasensya mo kahit na alam mo sa sarili mo na may mga bagay ka na inaalala. Ganyan. Mas more kang nakikita ko yung energy mo kasi also this is a happiness, sa nakikita ko dito. Happy yung energy mo, may mga excitement na ako nakikita sa iyo, may mga siguro there's an excitement there's an excitement plan ako na nakikita this week na pwedeng maganap, no? Sa nakikita ko dito sa iyo. Pwede rin ito na kung ano man yan, parang meron ka kasing focusan this time. Parang you have a target of planning sa nakikita ko dito. May mga i-move forward ka this week na gusto mong gawin. Yan. And then also, pwedeng itong sa iba sa inyo is maaring may ginawa na kayo in the past month, in the past year, or last year, ganyan. Then this time, gagawin mo siyang muli. Yun na nakikita ko sa'yo dito. It's more on happiness and kasiyahan. Yan, kasiyahan, pleasure, and fullness situation ako na nakikita sa'yo dito. Andito yung you are more on confident and focusing. Ako nakikita sa'yo sa mga plano mo na gagawin. Either ito is luma man siya or bago na plano na gagawin mo this week. Yan. Ang nakikita ko sa'yo dito. Pero iba dito parang gagawin ko ba to? Ito kaya gagawin ko? Gagawin ko ba yun? Parang nandun ka sa point na yun. Sa nakita ko sa'yo dito. Ano parating sa kanya? Parating kay Virgo this week. The Page of Cups. Ano ibig sabihin? Okay. Okay. Parating sa'yo, maaaring magkakaroon ka ng koneksyon sa isang taong mas bata sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Pwede siya Pisces, Cancer, Scorpio. O pwede sa Capricorn and the Libra. Yan, pwede yan dyan. Yun ang nakita ko. Sino, well, kung ano man ang element niya, no? Sa nakita ko dito. Yan, maaaring magkaka-connection ka doon sa tao na yun. Pwedeng itong tao na to is kakausapin ka niya.
Kaya may mga pag-uusap na pwedeng magaganap o mangyayari sa inyo na pwedeng alam mo naman kung bakit. Pwedeng ko-connect siya sa'yo or ikaw ang ko-connect sa kanya, pero alam mo kung bakit yung ko-connect. Maaring nahadun ka sa point na yon, no? Maaring makaka-receive ka ng text message or communication dito sa taong mas bata sa'yo. Pero alam mo why. Yon. And then also, ang nakikita ko rin dito, pwede siya sa mga basta connection of text messages, mga ganyan, or tawag, manyan. So, nakita ko dito. And then also, ang nakikita ko sa iyo, na parating sa iyo, is magkakaroon ka daw ng mga pagkalito. Ganyan, may mga pagkalito, pag-aalala, sa iba sa inyo, siguro hindi nyo anxiety or you feeling stress, pwedeng ganun, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Maaring ito is magkakaroon ka ng pag-aalala sa tao na nasa paligid mo. Kung sino man sila. Yan, may mga pag-iisip or pag-aalala na pwedeng maganap sa nakita ko dito. And also, dito rin sa sitwasyon mo is parating din sa iyo is may mga overwhelming of something information na pwede ka makamit or matanggap this week. Sa nakikita ko dito, pwedeng may mga overwhelming information ka na, na marireceive sa taong malapit sa'yo. Ganyan, kung sino man siya. Yan, yung baka may mga sasabihin sa sa'yo din, ma-overwhelming ka. Wow, mga ganun, pwedeng ganun. Sa nakikita ko sa email. Kung anong klaseng overwhelming information na yan. Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Also, dito sa sitwasyon mo is may mga delay na pwedeng maganap o mangyari. Hindi ko alam in what way yung delay na yon. Feeling ko may pupo sa balikat ko. Meron nga. Paluga. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kung ano man delay yan, pwedeng may mga i-delay ka or may mga madidelay. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Ano ang dapat iwasan ni Virgo? Dito. Awat ba kayo magkakapatid? 3 or 4 kayo magkakapatid sa iba sa inyo? Yung nakikita ko dito. Pwedeng, kung hindi mo to kapatid, pwedeng anak mo to. Yun ang nakita ko dito. Sa iba sa inyo. Tingnan natin, dapat mong iwasan. Dapat niyang iwasan this week is the 9 of Pentacles. Dapat niya pong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob this week, sa nakikita ko dito. Iwasan mo yung mag-isip ka ng mali or mag-isip ka ng hindi maganda. Ganyan, sa nakikita ko sa iyo dito. Iwasan mo, syempre yung depression, yan, o yung mga depression o yung sadness, yan, iwasan mo yan. Yung mga kawalan ng kasiyahan, iwasan mo yan sa nakikita ko dito. Yung hindi ka makapag-focus, iwasan mo rin yun. And then also, iwasan mo yung isang bagay o yung isang sitwasyon or pwede itong sa sarili mo na iwasan mong pilitin yung sitwasyon sa gusto mo. Yun ang nakikita ko. Kumbaga, ang sinasabi kasi dito is, halimbawa, paano ko ma-explain yung sinabi ko? Halimbawa sa sarili mo, 'di ba? Kahit na alam mo sa sarili mo na may lungkot kang nararamdaman, pero pipilitin mong ngumiti, 'di ba? Yung gano'n. Medyo iwasan mo na lang 'yon. You need to maging truth ka, maging ikaw ito, kumbaga, maging ikaw. You need to stand to your energy. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang sinasabi dito, no? Yun, iwasan mo yung mga tao na nagkakaroon ng mga insecurity or ikaw magkaroon ka ng insecurity or yung mga tao nagkakaroon ng insecurity. Yan, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung mga negativity.
Kumbaga, iwasan mo din kung may mga bagay na kamo 9-9 to, kung may mga bagay na hindi nagpo-fulfill this time, siguro hindi pa sa ngayon, no? Alam mo naman din yun, di ba? Yan, ang nakita ko dito. Alam mo naman why. At alam mo naman na hindi lahat is kailangang mabilisan. Ganyan. Iwasan mo yung pag-isolate sa sarili mo o yung ihiwalay yung sarili mo sa iba. Ganyan. Iwasan mo na hindi mo alagaan yung sarili mo. Iwasan mo yung mga tao na unfaithful, mga taong moody or ikaw ito, yan mga taong sinungaling, gusto nilang bully or mga tao na liar, yan mga maging masungit or mga taong masungit, iwasan mo na lang. Yan na yung mga selos-selos situation, ganyan. Bakit siya, ganun, bakit ito, ganyan. Alam ko naman na very, equal ka naman talaga sa nakita ko dito, no? Pero siguro yung mga tao na yun, na lang, siguro, in what way mo na lang sila bigyan. If you want to give an advice, ganyan, bigyan mo, di ba? Nasa sa'yo yun, how. Sa nakita ko dito. Yun. Tingnan natin when it comes to love. Yung mga away, iwasan mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love. Virgo in love. This week. Panalo. Okay. Kita mo. Talagang nagganon siya, no? When it comes sa love, pwedeng yung iba sa inyo, ito is taong malapit sa iyo. Pwedeng anak mo, pwedeng someone na malapit sa iyo. Tao na mahalaga sa iyo. Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, is maaring may tao dito na mapang-akit. No? Kumbaga may tao na parang nakakausap mo na to. So nakita ko dito. Kasi nakita ko yun, there's a bonding situation. Itong tao na to, maaring nagkakaroon siya ng pang-aakit sa iyo. Yan, maaring nararamdaman mo rin naman ito. Siguro, no? Sa nakita ko dito. Kung kayo naman is inseparated. Kung kayo is inseparated, vice versa tayo, itong tao na to, they keep their feelings sa'yo pagdating dito sa paghihiwalay, sa nakikita ko dito. Siyempre, gusto pa rin niya na komunikasyon sa'yo. Yan, nandun siya sa point na feeling incomplete itong tao. Yan din yung sadness, kumbaga. Nandito yung sadness, is still waiting, nahahatak pa ito ng nakaraan. Nandito yung sitwasyon na they feeling trapped. Andun na gusto niya ng renewal dito sa relationship na to, and they want to try one more chance, or andoon yung gusto niya magkaroon ng recovery dito sa relationship na ito. Ate, mahal niya ba ako? Nako po. Yes, there's a love akong nakikita dito. There's a love naman. Kaso, ang nakikita, ano ba kayo nito? Iba dito, ano to eh? LDR, ano? Ang nakikita ko kasi sa kanya, may sinasabi kasi siya na minsan kailangan mo daw siyang intindihin. O kailangan mo siyang maunawaan. Ganun. Maboka pala. Boka to. May pagka-immature ata to. Pero medyo maboka siya, or they feeling young, no? Itong tao na to. Yun na nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, hindi ko alam why, pero dito kasi sa sitwasyon mo, parang may kulang. Parang makakaramdam ka ng kakulangan. Hindi ko alam why, pero makakaramdam ka ng kakulangan. Yun. Ang nakikita ko dito siguro makakaramdam ka na ng lungkot, ganyan, or nandun yung you keep your feelings lang din. Maring ikaw, nakikip ka ng feelings mo, na feeling something may kulang, or siya, nakikip siya ng feelings niya na may something may kulang. Yun na nakikita ko dito. Pero nagkakaroon naman ng pag-uusap
Yun nga lang, someone is they feeling stuck. Ako nakikita dito. They still waiting for something. Yung na nakikita ko ha, parang may hinihintay o may mga unfinished business or meron siyang minamanifest or there's a desire situation. Parang may ganun ako na nakikita dito. Pero iba dito is nakikita ko na may makaka-receive ka sa kanya ng gift or you will give a gift dito sa tao na to. Tatlo yung anak ng iba. Dalawa, tatlo yung anak ng iba, no? Dito. Sa nakita ko. Someone's spying. Kami nag-aaral. May tatlong bata akong nakikita. Hindi ko alam kung sino yung tatlong bata na to. Pero may tatlong bata akong nakikita dito. Yung isang bata, matalino. Yung isang bata, active. Yung isang bata, malambing. Well, pare-pareho naman sila. Pero yung isa kasi medyo smart. Yung nakikita ko dito. Yung isa dito hindi pala. Yung isa smart, matalino or something nag-aaral. O pare-pareho sila nag-aaral. Yung isa dito palaipon ng pera. Yung isa active. Or pwede rin na magkakasama to. Baka isa lang yung isang tao lang to, diba? O kaya dalawang tao. Tapos dalawa yung personality niya. Pwedeng ganun. Yun na nakikita ko dito. Dito sa sitwasyon na now it comes to a love. Yan. Hindi ko alam mo pero ate mahal niya, yes, love ka niya dito. There's a love situation ako na nakikita dito. Kung wala naman third party nandito yung love, nandito yung pagmamahalan, yung pag-uusap. They still valuing you sa nakikita ko dito. Hindi ko lang alam ba't nahahang Pero kung there is a third party relationship, ako nakikita dito, oo, meron. Kasi nandito si Devil no? Sa iba hindi to lahat. Sa mga may third party. Yes, nandito kasi si Devil. Ibig sabihin, maaring magkakaroon tong third party is magdi-distract dito sa relationship na to this week. Ganyan. Nahandoon yung, can we talk? Pwede ba tayo magkita? Pwede ba tayo mag-usap? Pwede mo ganito? Pwede mo ganyan? Nahandun siya sa point na yon. Yun ang nakikita ko dito. Kamusta yung money niya? Wow. Your money. The king and the king. Okay, when it comes sa money mo this week, ang nakikita ko sa iyo dito is may bibigyan ka daw ng pera or you give a support with someone. Parang nahandun ka sa point na nag-iisip ka. Ganon, ang nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko dito, medyo hindi mo alam. Magkano kayo ibibigay ko dito? Parang nahandun ka sa point na yon. Pwedeng sa mas bata, ganyan. Pwedeng sa dalawang bata, or dalawa, tatlo, o lima man yan sa nakikita ko dito. O kaya thinking about none. May ganun no? Yun na nakikita ko sa'yo dito. Sa iba sa inyo may financial problem kayo Yan. Or maybe may mga pagdadaan kayo ng hardship. Yun ang nakikita ko. Pwede a hardship of decision making. Pwede ganun kasi king and king din to, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa money mo kasi, you will become an attractive or handun yung attraction, no? Maaring mas makaka-attract ka pa ng blessing sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi mas more ka nagiging patient this time or mas more ka magiging patient this time. Pagkagastos ka, nahandito ka sa point na you try to analyze or nahandon yung point na pag gumastos ka, titiyakin mo na may purpose yung panggastos na yon. Nahandun ka sa thinking na yon. Sa nakikita ko dito, hindi ka basta-basta na maglalabas ng pera kapag hindi kailangan or kapag hindi mo talaga siya nasuma or na progress, mga ganun. Nandun ka sa point na yon. Palagi kang you always have a clear mind to decide and to focus when it comes sa paggastos ng iyong pera. Yun ang nakikita ko sa'yo. It's good naman din sa nakikita ko sa'yo dito, no? Yun. Kasi you are the king and the king. Advice.
The 8 and the 8. Okay, when it comes sa advice, when it comes to an advice, you need mo daw, kailangan mo daw talaga ng self-care. Hindi ko alam why, pero ang nakikita ko kasi dito, siguro may mga something not to move or may mga bagay na hindi ka napufukusan o hindi mo na-actionan. Pwedeng ganun, kaya sinasabi dito, need mo daw ng self-care. No? Yun ang nakikita ko dito. And then also, when it comes sa advice, is huwag ka daw ma-stagnant, ma-out of control, or kung may mga pwede namang gawin na, gawin na. Huwag ka nang magkaroon ng pagpapaliban. No? Huwag na yung tsaka na, sa next year na lang, after 3 years na lang, after 2 years na lang, after 4 months na lang, pwedeng gano'n, no? Or 8 months na lang, huwag ka magpaganon, no? And then also, ang sinasabi rin dito is, you need to continue to sa mga direction to find your goal this time. And try a new path. Ang nakikita ko dito, kumbaga, may mga bagay na need to withdraw, ganyan, need to escape, need mong i-let go. Yan, and you need to walk away with something. May mga bagay din na kailangan mo din ditong harapin, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. And tandaan mo palagi na you are worthy and you love, worthy mo naman maging ma-love, no, sa nakikita ko dito. May mga bagay na magplano ka ng maigi sa nakita ko. Huwag ka mag-focus to a disappointment in love. I know naman na hindi ka nagiging gano'n, no? Pero kung may mga bagay na kailangan na talaga i-let go mo na. You need to be open din sa nakikita ko dito sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And you need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore or you need to getting away with something. Yun ang nakikita ko sa dito. Ano ba yung mga hindi na worth it sa'yo? Pwedeng ganun. Ano ba yung hindi mo na-actionan? Ano ba yung mga bagay na kailangan mo actionan? Ano ba yung mga kailangan mo ng baguhin yung iyong perspective? Ano ba yung gusto mo? Ano yung makapagbibigay sa'yo ng joy, happiness, and fulfillment in life? Tanungin mo rin yung sarili mo, no? Kasi this time kasi is may mga bagay na need to renew, ganyan, need to develop, mga ganun ang sinasabi dito. Mag-focus ka doon. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. 4-4 oh. Meron kang 8844 and 99. May pagmamatsyag, sa nakita ko. Either ikaw ang nagmamatsyag or someone is may nagmamatsyag sa'yo. Yun ang nakikita ko. Pero, meron kang sitwasyon na nagiging on and off action or pwede rin na naghihintay ka ng something or maybe you're waiting for a sign, you're feeling stuck or maraming questioning na tatakbo sa isipan mo this week. Ganyan, pwede ganun. Ako nakikita sa'yo. Arigato naman si God bless.